Magandang umaga po mga magulang, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay nagagalak dahil Huwebes na naman po at magkakasama na naman po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Kumusta na po ang bawat isa? Kung may kasama po kayo ngayon sa pakikinig ay pakikumusta din po. Lagi ko pong dalangin sa ating Panginoon na nasa mabuti tayong kalagayan. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Remain Steadfast in Faith. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Bago po natin pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos, ay atin muna pong tunghayan ang awit na dadalhin ng Harris Memorial College Graduates Batch 2001. Mga kapatid, we have come this far by faith and faith will lead us home. Salamat po mga classmates na Deaconesses Batch 2001 sa magandang awit. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Diyos. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Nasa ikatlong linggo na po tayo ng pagbubulay sa ating tema para sa ating anniversary. Sa linggo pong ito, ang ating pong binibigyang diin ay ang mga katagang standing firm in the faith. Ang teksto po na ating pagsasaluhan ay mula po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, mga talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid,
Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga magulang at mga kapatid, nagamit na po ba natin ang mga salitang alang-alang? Madalas po, yon ang kapag napakatindi ng ating pakiusap at ang ipinasasaalang-alang po natin ay ang mahal sa buhay o matinding bagay o pangyayari na hindi maaaring baliwalain. Minsan sinasabing, alang-alang na lang sa nanay mo, alang-alang sa tatay mo, sa ginawa sa iyong kabutihan ng isang tao na hindi natin maaaring pahindian dahil sa laki ng pagmamahal at pagpapasalamat natin. Sa atin pong teksto, mababasa po natin ano po ang ipinasasaalang-alang sa atin. Ito po ay ang masaganang habag ng Diyos. Sa habag ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas sa kamatayan at tinubos sa ating mga kasalanan. Sa habag niya, maaasahan natin siya sa kahit anumang panahon ng kagipitan. Dahil sa habag, meron tayong kumpiyansa na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mayroon din tayong kumpiyansa sa kanyang katapatan kahit na po tayo ay hindi tapat. At dahil sa kanyang habag, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang tumatayong tagapamagitan natin sa Ama. Kung kaya't hinihimok tayong ialay ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Buhay, ibig sabihin po ngayon ang panahon. Habang tayo ay may hininga at may lakas, ngayon po natin ihahandog ang ating mga sarili. Handog na buhay. Pangalawa po, banal. Sabi po sa Levitico 20, verse 26, "Thus you are to be holy to me, for I the Lord am holy, and I have set you apart from the peoples to be mine." And sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 16, "Because it is written, you shall be holy, for I am holy." Italaga po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos lamang. At kalugod-lugod sa ating Diyos. Dahil ito po ang karapat-dapat na pagsamba sa ating Diyos. Suriin po natin palagi ang ating mga sarili kung ang ating pagsamba po ba ay karapat-dapat sa ating Diyos. Paano po ang karapat-dapat na pagsamba? Ang sabi po, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Minabuti ko pong hatiin sa dalawang bahagi ang verse 2 ng ating talata. Una po, ano po ang huwag nating gagawin ayon sa verse 2? Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin po sa sistema, sa sikat na mga kultura at pamamaraan ng mundong ito. Kailangan po masusi nating ma-identify kung ano-ano ang mga values and morals na pilit humuhubog sa atin na kailangan nating i-resist o paglabanan. May paglaban po tayong gagawin. Hindi po tayo aayon lamang sa daloy ng mundong ito. Pangalawa pong bahagi, ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Sabi po sa text, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Opo, ipabago po natin sa ating Diyos ang ating pag-iisip. Ang atin pong gagawin ay makibahaging ganap sa pagbabagong iyon ng ating Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal at pagtsatsaga sa atin. Dahil ang atin pong pagkatuto ay lifelong process. Hindi niya tayo sinusukuan sa ating mga kahinaan. Ang bunga po ng ating kabaguhan ay magagawa natin kung ano ang nakalulugod sa ating Diyos. Idalangin po natin palagi na ipaunawa niya sa atin ang kanyang kalooban.
Bigyan nawa tayo ng karunungan ng ating Diyos. Ang kaaway po ay hindi tumitigil na tayo ay tuksuhin at siluin. Pahintuin tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos dahil minsan tayo ay nabubulagan ng mga pangyayari. Pilit po niyang sinisiksikan ang ating mga isipan ng kanyang mga kasinungalingan. Labanan po natin ang kaaway. Paano po? Huwag po nating sang-ayunan ang sistema ng mundong ito. Sa halip, isurrender po natin sa Diyos ang ating buong pag-iisip. Hawakan natin ang ating mga pananampalataya sa anumang panahon ng ating buhay. Ibig sabihin po, sa lahat ng panahon, hindi lamang po sa panahon ng kagipitan at pagsubok dapat nating hawakan at tindigan ang ating pananampalataya. Kundi maging sa panahon ng tagumpay at kasaganaan. Baka hindi po natin namamalayan na nasa mga bagay tayo na iyan ang ating pagtitiwala, pagsampalataya at pag-asa. Hindi po natin maaaring panghawakan ang mga bagay na iyan. Mag-focus po tayo sa ating Diyos at hawakan ang ating pananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sa sandali pong ito, nais ko pong i-share ang Wesleyan Covenant Prayer. Ang sabi po sa panalangin, I am no longer my own, but yours. Put me to what you will, rank me with whom you will. Put me to doing, put me to suffering, let me be employed for you or laid aside for you, exalted for you or brought low for you. Let me be full, let me be empty. Let me have all things, let me have nothing. I freely and wholeheartedly yield all things to your pleasure and disposal. And now, glorious and blessed God, Father, Son, and Holy Spirit, you are mine and I am yours. So be it. And the covenant now made on earth, let it be ratified in heaven. Amen. It reminds us po of who and whose we are. Sabihin po natin, sa iyo lang ako, O Diyos. Amen. Isang panalangin walang agam-agam, anuman ang pangyarihan, dahil alam natin kung sino ang may hawak sa atin. Ang atin pong pananampalataya ay sa Diyos, kaya harapin po natin ang lahat ng hamon, ng buong kumpiyansa, with full confidence, dahil sa Diyos po ang ating tiwala. Sabi po sa Hebrews, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hebrews 11:6. At hayaan niyo pong sabihin ko ito sa wikang Pilipino. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi po maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Napakasarap pong ulit-ulitin bilang paalala kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Kailangan po may pananampalataya. Hali po kayo mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Let us stand firm in our faith. Kapag po tayo ay tumatayo, di ba po, ginagamit po natin ang ating mga paa. Minsan, bakit hindi po tayo makatayo ng matatag? Dahil may sugat, may masakit, may bali, may dinaramdam, mayroon tumutulak sa atin, may outside forces, parang katulad po sa buhay pananampalataya natin.
Kapag po ang ating puso ay sugatan at ang mga isipan ay nabubulagan dahil sa mga kaganapang masasakit, hindi tayo makatayo ng matatag. Nauuga ang ating mga pananampalataya. Dalangin ko po, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, dalangin ko pong hilumin tayo ng ating Panginoon sa sakit na naidulot sa atin, maaring ng tao o pangyayari. Idalangin po natin sa ating Diyos, sa gayon tayo po ay matatag na makatitindig sa pananampalataya. Iwaksi din po natin ang mga outside forces na nagtutulak sa atin sa maling katuruan. Makapagpapatuloy po tayo sa misyon na ipinagkatiwala sa atin. Mga magulang, mga kapatid, remain steadfast in our faith, in Christ alone. Do not conform, but be transformed po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa inyong mensahe, na ialay namin ang aming mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Kung paano po namin ito gagawin, ilalagay naming buong buo ang aming pagtitiwala, ang aming buong pananampalataya sa iyo lamang at hindi sa mga bagay na kung anong meron kami, Panginoon. Samahan niyo po kami at lagi naming maramdaman na malapit po kayo sa amin. Nagtitiwala kaming ang lahat ng aming mga agam-agam, ang aming mga dalangin sa aming puso sa sandaling ito ay kinikilusan po ninyo. At hindi pa kayo tapos, Panginoon, sa pagkilos sa aming buhay. Ganapin po ninyo ang inyong kalooban sa amin. Tulungan niyo po kaming makatindig ng buong pananampalataya sa lahat ng kinakaharap namin. Huwag lang kaming bastang umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Maramdaman niyo po, Panginoon, na ipinagwawagaywayan namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Sa gitna ng maraming kasinungalingan ng kaaway na ipinangangalat sa sanlibutang ito, hindi rin po kami titigil, Panginoon, sa pagsunod sa misyon na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Tulungan po ninyo kami sa panahon ng aming minsan kami ay may pagtigil, Panginoon. Subalit kami po ay magpapatuloy dahil sa iyong habag, dahil sa pananampalataya namin sa inyo. Tulungan niyo kaming hindi tumigil, Panginoon. Lagi niyo po kaming samahan. Sandali pong ito, nilalapit namin ang mga kapatid naming may karamdaman. Pagalingin niyo po sila, ang may mga suliranin, ang mga pinanghihinaan ng loob. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maramdaman nila na yumayakap sa mga sandaling ito. At Lord, nadalangin din namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Salamat po sa panibagong buhay na kaloob ninyo. Nawa, mahabang buhay na maipaglilingkod pa nila sa inyo. Gayon din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, Panginoon. Patatagin niyo po sila at ilayo sa lahat ng masama at sa lahat ng tukso, Panginoon, upang maitaguyod nila ang sambahayan nila ayon sa inyong kalooban. Ipinagkakatiwala po namin ang aming buhay, ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito sa iyong makapangyarihang kamay. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. At kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang ating mga friends. Patuloy rin po nating ipinag-aanyaya ang ating anniversary sa darating po na Sunday, October 22, 9 a.m. Sama-sama po tayo, united, rooted in Christ, standing firm in the faith, moving forward in mission. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama,
buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po ulit sa Thursday. God bless po!